good evening po. It's a pleasure to have a conversation with you po. And I hope hindi po kayo mailang sa amin. Nahihiya din po kami. So, yung para sa pre-pack po namin, midterm project, is to have a conversational with an new board passer po na architect na nakapasa this 2024. So, in order to have knowledge sa experience nyo po, and yun po. So, bigyan mo na. Yun, parang, paano niyo po naisip ang mag-architecture? Sa totoo niyan, nung high school pa lang ako, yung papa ko kasi construction, engineer siya. Yes. So, sinasama na ako, high school pa lang. Kaso nung college na wala talaga akong alam na kunin ko. Sa totoo lang, ayaw ko man talaga yung arki. Nagustuhan ko na lang siya mga late third year to second year na, ganun. Ay, second year to third year na, pag ganun. Tapos, nung kasi high school, wala talaga kami yung sakto-saktuan lang. Yes po. So, nag-varsity player lang ako, kaya nagtuloy-tuloy yung pag-aaral ko sa... May po, Parang scholar po. Oo. Tapos, nung college na, ang dami kong pinaano na school para lang sa may scholar sana, para mapano. Yung papa ko lang talaga may gusto na architecture. Nung first year ako, talagang ko pa sa sarili ko na magpabagsak talaga ako. Tapos, nung yung prelims, Yes po. nagpabagsak talaga ako ng general design. So, sinadya niyo po? So, nakita nung papa ko, sabi niya, ba't mo sinasadya yan, ganyan, nakita niya yung grade ko. Sabi ko, ayoko talaga, sabi ko, sabi sa akin, bahala ka, ikaw din yung mag-ano niyan. Nung nag-reflect sa scholar ko, doon ko na lang tinuloy, kasi sayang, nandun na rin, sayang yung ilang months na nag-aral ka. Tinuloy ko na. Pero, nung second year, third year, doon na talaga parang, sige, tuloy ko na, ganun na rin Parang nagustuhan niya na din po siya. Tsaka nung nag-enjoy pa ako kasi sa totoo lang, di ako marunong mag-drawing. Kami din. Makaka-relate po kami dyan. Hindi talaga ako marunong, saktuhan lang, pero siyempre, nakikita mo yung mga klase mo, gagaling mag-drawing, pero may inggit ka. Kaya parang ikaw mismo, Natutunan niya. sinachallenge mo yung sarili mo. Meron po kayong mga relatives na architect. Actually, yung tita ko, nag-din siya ng architecture sa UAE din. Nag-din siya. Tapos, nung second year college pa lang dapat, then nag-stop na ako mag-aaral Kukunin na sana akong draftsman sa may Dubai. Kaso, parang hindi na tuloy yun kasi gusto nila talagang matapos muna ako para mas mabilis daw yung mga papers daw. Kaya, tinuloy ko na talaga. Tinuloy na hanggang na po yan. Hanggang 5th year na po. But after po ng 5th year, mag-apprenticeship na po kayo. Saan po kayo pumasok? Actually, nung first year pa lang ako, nagtatrabaho na talaga ako sa may tito ko. Meron din, bali po, po yun? sabay-sabay siya nun. Bali, Content na po. pwede nung time namin, pwede, hindi ko lang alam na may night na lang kami sa oras. Bali, yung pasok ko noon, punta ako ng 5 a.m., magte-training kami hanggang 7 a.m. Tapos, nung 7 hanggang mga 6, diretsong school. Tapos yun, kinabukasan, meron kaming half day lang na papasok ako sa tita ko nun para basta yung schedule ko ng buo, talagang sobrang pagod. Kaya, May po kayo, nag-study po kayo nung apprenticeship? meron na. Meron na po. Tapos na-enjoy niya na din po. Nung una, talagang pagod lang yung nararamdaman. Pero kailangan magsikap para Pero nagustuhan niyo, napamahal naman po kayo in the long run. nung una hindi. Pero nung makita mo naman na maganda yung income, tsaka Totoo po bang maganda yung income? depende sa napasukan ng trabaho. Ano po yung first, niya? First job ko kasi
sa tito ko, puro drafting lang. Ako gumagawa ng mga working plans niya. Kaya nga nung first year pa lang ako, second year, may mga plates na parang wala na sa akin. Kasi po, meron na po kayong parang Complete parang working drawings na kasi yung na ginagawa. po kayo. Nahasana siya. Yung, manual pa ba yung nyo ngayon? Mix po. Mix May na po ano, ngayon. Digital. Ano pong year kayo nag-graduate po pala ng architecture? 2020. 2020. Last batch kami ng nung walang senior high. Kaya nga pag bumagsak ka ng paper sa amin, maghihintay ka pa ng 3 years bago Bago makapag ako. Kasi na-apply na po Isang yun. school po pala. UA. UA po. UA yun. yung malaking university po sa Hindi, ilang po ba? Yan dyan. Dito Sa lang. Sa, private po yun. oo. Oo. Doon, miss po. Doon lang po kaya hanggang 5th year. Ano? Doon lang po kayo hanggang 50 year. Year na po. Doon kasi ako scholar eh. Diba? Tapos yung apprenticeship niyo po dito. Ah, sige. Dito lang po yung apprenticeship. Yung apprenticeship ko kasi noon, yung office namin dito lang sa may San Simon, sa may Pampanga dyan. Tapos, Saan po sa Simpson? De La Paz. Ah, taga De La Paz sabi ni, po. ni Papa mo na. Opo. Yung boss ko, kakilala ni Papa mo. Ah, Tapos, dire-diretso na. Kaso yung mga project niya, medyo malalayo talaga. Kaya, kasi gusto mo. Nung after niyo po mag-apprenticeship, syempre parang hindi pa nga po kayo sure. Pero at least kumikita na po kayo. Paano po kayo nag-decide ng papasok na po ang board exam yung ganun? Nung una kasi, ako, retaker ako eh. ah, Yung unang take ko, mga 1 week before exam, namatay lola ko eh. 10 days pa lang, 10 days before exam, namatay lola ko. Hindi ako nag-refresher, hindi ako nag-ano. Eh kasi pag magre-review ako sa may review set. review center, yung mga comprehensive nila, wala kang matututunan. Totoo na, promise. Totoo po? Sariling sikap. Ano? Sariling sikap mo yun. Pero yung mga bibigyan nilang reviewer sa inyo, doon ka yung Saan po kayo nag-take? Nung una, nag-review center ako dyan sa may, art studio. Yan lang. So, hindi pinalad eh. 69.5. Sayang yan. 70, 75, 70. Ah, 70. 70 yung passing. 69 point. Sayang. Sabi nila, kung hindi ako namatayan, papasa ako. Kasi yung 10 days na yon, meron refresher course yung mga kasama ko. Di na kasi ako nag-refresher eh. Yung balak talaga namin, mag-group study kami na kasama nila ako sa kanila. Tapos sabi ko, sige, Noong time na yon, nasiraan na ako ng loob nun eh, kasi sakto na sa araw. Eh yung kwento nila sa akin, lahat ng pinag-aralan nilang refresher, lumabas mo yung exam. Kaya masaya sila nung nag-exam. Nakuha po nila yung 3 days din po yung exam niyo. 2 days siya, bali may pagitan na 1 day. Ano, kamusta naman po yung exam? Nung una, talagang ayaw ko na talaga mag-take nung una eh. Kaso bawal na daw yun kasi as retaker ka pa rin Apa. kahit hindi ka parang Kahit di mo bago po ka siya magsumuko sa gusto mong exam, dapat month before ata or 2 months before sabihin mo na sa PRC para hindi ka makount as retaker. Yung sabi sa akin. So, tinuloy ko na, sayang din. Tapos, nung sa exam nung una, nag-expect na talaga akong babasa ako. Apa. Kasi parang sapat naman yung nireview ko. Sabi ko, nung lumabas yung result, di na ako lumabas ng bahay na. Ano pong nag-motivate sa inyo para mag-retake ulit ng isang exam po? Sa totoo lang, ayoko na talaga mag-exam nung pangalawang beses. Kaya nga napunta ako sa may municipio ng San Fernando, kaya nakasama ko si Papa mo. Eh, alayo sa course yung pinasukan namin. Tapos sabi ko, yung ina-applyin ko talaga dyan sa may engineering doon, para kahit pa paano malapit sa field na napag-aralan. Tapos sabi ko ganyan, ba't po napunta ko dito? Sabi ko gano'n. Wala, yan lang yung may available slot. So, nung sahod kami, ayun layo na sahod sa dating bigo. Yung a day ko noon is 450. Tapos kakain ka, tapos magbimerenda yung mga kasama mo. Natitira sa akin na day 150. Kaya ganyan akong Na-motivate po kayo na
Sabi ko, lipat akong trabaho, sabi ko, balik na lang sa tito ko dati. Sabi ko, yung girlfriend ko kasi ngayon, siya talaga yung nagana sa akin para makalimutan ko yung mga anak ko. Sabi niya, wala, naubos yung mga ipon ko kaka-gastos, ganyan. Tapos, sige akong bala sa review center mo, sabi niya. Kaya ganyan ako nag-review ulit. Pero hindi na ako nag-online review, nag-face-to-face ako para mas focus. Kung kayo mag-review ako, face-to-face siguro yung sa inyo. Mas okay po yun. Ballet draftsman na po pala kayo talaga. Nung bago ako mag-exam, marami nung pati actual, halos medyo may talaga kahit May knowledge. bago pa ako mag-exam, bago pa ako mag-graduate, may napatayo na akong bahay, Meron na po kayo mga projects na meron na. gano'n. Ano pong expertise niyo sa like residential or Siguro ako ngayon, mga commercial building kasi ginagawa namin ngayon. Hindi naman po kayo parang yung kinakabahan kapag tinatayo po yung building. Kasi sabi po sa amin na may 15 years na ano nga po. Hindi mo, Ano, sanay na. Hindi naman kasi paperman ng engineer yan kung alam niyang May mangyayari. hindi safe yung gagawin. Parang gano'n. Kumbaga sa pag okay sa engineer, safe ka na. like kung sa design na subject ko na bagsak niyo, may iba po bang subject na nabagsak po kayo? Ay yung sa yung parang prelims lang na doon ko lang pero hindi siya reflected dun sa may May tawag doon. portal po. Ay makikita mo siya pero hindi yung sa final grade, hindi siya Hindi siya. reflected doon. Parang ano lang, kung Alam mo yun Sa may grade mo pag mag-a-apply ka ng trabaho, ganun. Nandun lahat. parang initial lang po yung hindi po siya yung final na grade. Yung mali ko kasi nun, yung design na alala ko, barkada pala ni Papa ko yung prof, kaya sinabi niya. Na ano po nasumbong po kayo na talagang parang binagsak niyo po Tapos talaga. talagang ayaw ko kasi hindi ako mapasok nun eh. Kasi sinabihan ako ng di ba pag first day mo sa klase tatanungin ka ba't ka nag-architecture? Yes, Ba't ka? Sabi ko, gusto ko po ng Papa ko, sabi ko, kasi umalis na. Yung parang talaga ako para ayaw mo sa akin. ngayon po, sa firm po kayo nag-work. Sa film. Firm nag-work. Dito din po. Sa media. Kamusta naman po yung sa... Pagod. Sobrang pagod ngayon kasi nung nag-leave ako ng 1 month lang ako nag-leave eh. Wala man 1 month. Tapos natamba ko na yung trabaho, dire-diretso. Ako lang kasi yung mag-isa sa may firm namin. Bali construction firm ako Naka-assign. puro engineer kasama ko. So lahat ng mga ginagawa namin drawing. Ikaw. Sa inyo po. Tambak sa akin. Wala naman po kayo parang naging problema sa mga project, yung mga kahit minor problems lang po. Sa mga actual sigurado magkakaproblema ka. Hindi mo maiiwasan yun. Apo. Ayun. Ano Pero po yung marami naman pag nag-apprenticeship kayo, sasama kayo sa actual side ganyan. Yes. Makikita nyo yung mga diskarte nila para mararetoke yung mga nagawang mali, ganyan, para di-diskarte yan. Kusang mismo sa inyo hindi mo man para makikita mo lang na pwedeng gawin to, ganyan. Para sa akin, ganun, hindi ko lang alam sa perspective na yun. May mga po, like, paano po yung deadline kapag nasa firm na po talaga? Yung deadline, sabi hindi na makagaya ng deadline sa atin. Pwede siyang namumove, ganyan. Depende sa client mo, depende sa nag-usapan nila. Kasi sa amin, usually pag nagra-rush talaga ako, yung di ako pumasok sa trabaho namin, sa 5 days kaya kong tapusin yung buong plan. Computer aided na, kapag computer hindi aided. po, pag nag-absent po talaga kayo, natatambakan po talaga. So, nung uli namin, may meeting kami galing lang, last week galing kami Palawan. May meeting kami doon. Yung plano, pinarevise sa akin, day before, bago kami umalis. Kaya sabi ko, hindi ko na matatapos yan, sabi ko, ganyan. Ay, pilitin mo, doon nila. Yung flight namin, 5 a.m. Sinabi sa akin, 8 o'clock pa lang ng umaga nung bago yung flight namin. Buong araw na yun.
Nag-ano lang po kayo, nag-reverse lang po kayo. Grabe naman. May ganyan talaga na ano, hindi kagaya nung may mas matindi pa sa deadline natin nung nag-aaral tayo. Merong mas chill naman. Ah. Depende yun lang sa po talaga sa kliyente. Depende sa kliyente. Sa ano po, sa bayad po, wala po naman po yung, di ba yung pinag-aaralan natin sa professional fees po? Wala naman po na problema sa client, like, kapag yung, Ano, yung kung may, relatives, yung kung may pag- problema man po, ano po yung Opo. Pag kasi sa may fees ganyan, mag-usap pa lang kayo, yung first meeting nyo. Yes. Tatanong na sa'yo kung Magkano na yung rin. babayad sa'yo. Ganyan. Tapos pag yun, bago mo gagawin yung plano, meron ka ng idea magkano kikitain mo, gano'n. Sa'yo naman kung kakayanin mo dun sa binigay niyang budget, nasa sa'yo yun. Pero sa experience ko, wala pa naman problema. Kasi, kumari gan, mag-meeting. Sasabihin na agad sa'yo kung anong kaya niya, kung pwede siya sa budget, pwede sa sa fee mo, sa professional fee mo, gano'n. Bale, nasa sa atin po talaga. Nasa sa inyo yun kung kaya mo o hindi mo. May mga kamag-anak po ba kayong syempre kapag archi po, sasabihin nila like, paggawa ko, paggawa Madaming ganyan. sabi sa Hindi mo mga naman maiiwasan. prof namin, parang marami yung magiging relatives mo. Mm. Kapag nasa art. Totoo yan. Pero kung yung sale mo ng professional fee mo, yung iba sabi 2% pero 2 to 10% pero hindi naman nasusunod talaga yun sa Tapos sabi, yung kamag-anak mo, sample lang. Singil mo sa isang plano, 100,000. Siyempre, kamag-anak mo yun. Sige, bigyan kitang discount. Kasi sa'yo na yun. Parang marketing strategy lang po. Kung saan ka hindi lugi, tapos kung feel mo na kaya naman Kaya mo. naman. Okay, may kaya. So, Kahit siguro yung mga prof nyo, alam nyo. ngayon kung yung parang, ayun na po, nasa firm po kayo, tapos kaka-pass nyo lang po ng board exam. Ano na po yung balak na, or kung may balak na po ba niyan, kaya na susunod na gagawin niyo? Actually, hinihintay ko na lang talaga yung license ko. Tapos, Okay na po. magsasarili sana talaga akong firm. Kasi, ganun din naman Yes po. Yung papa ko, may engineer naman Opo. Parang gaga ako sarili kong firm na design and build, gano'n. Kasi sa totoo lang, yung mga meeting ganyan, mas naunang nakausap ng architect yung client isa sa mga engineer. Kaya yung sa atin, mas magandang, Kayo po yung mismo kumausap. di ba, nag-aaway lagi yan, architect, Yes, engineer, di ba? sabi nila mag-best friend pero hindi. Yun, tapos sabi ko, sa actual kasi ganyan hindi mo na masabi. May experience po kayong ganun? Yung nakaaway niyo po yun? Or kahit di naman po away? Hindi naman away, pero nakasagutan kasi sinisiraan ka niya. Siyempre, hindi ka naman papayag na sisiraan yung ng art. Yes. Drawing lang yan, ganyan. Opo. Okay, kaya gumawa, sabi ko sa akin. Para malaman. Paano yung May mahirap din makipag ng actual, pero pag nasanay ka na yung mismong panahon na yung parang may pag-meeting kang ganyan. Parang wala na sa'yo. Ikaw mismo parang, meeting na naman, ikaw na lang magsasawa, ganun. Pero at least po na nyo na, like may work na po kayo na pasukan na parang sa actual po talaga. Kaya maano na po kayo sa pagpatay ng sarili nyo firm. Dito lang po yung balak nyo, magtayo. Yung office sana dito lang. Pero yung mga project kahit malayo, basta Kaya. umpisa kaya na yun. Pwede. wala po kayong balak yung pupunta sa ibang bansa? Nung nag-exam ako, sinabi ko sa sarili ko nung pag bumagsak pa ako ngayon, hindi siguro sa akin yung pang-architecture, sabi ko. Naisip ko nga, yung kasi pinsan ko, Amerika, Opo. ang laki ng South, per hour yung bayad nila doon. Sabi ko, kunin mo na lang ako pag hindi ako pumaga, sabi ko. Kasi laki na ng niya ngayon, ipon niya. Sabi ko, sige, no problem. Bakit di ka na ba mag-exam? Pag bumagsak ako, sige ako. Sama mo na ako dyan. Architect din po siya. Nung siya, engineering siya, civil. Pero hindi siya nag-exam. Pumunta agad siya abroad. Hindi na niya po tinag- Hindi na ito. Malaki po talaga kita sa ibang bansa.
Yung tita ko nga kinuha na sana ngayon. Gusto niya siya ako pumalit dun sa kanyang pwesto. Ngayon din na pumasa na. Sabi ko, hintayin ko muna yung lisensya ko. Tingnan ko kung pwede. Nakakalimutan. New opportunity po. Pero pangit kasi malayo. Kung minsan nakukuha mo naman dito, ba't pupunta ka pa malayo, di ba? Malaki po yung difference nun sa sweldo din kapag may sarili po kayong Kasi ngayon, pag firm ka, yung sahod mo lang sa firm. Tapos, mo may mga extra papagawa sa'yo, complete working plan, gano'n. Ibigyan mo ng extra. Kasi pa sa firm, halos, may meeting yung boss mo, ikaw gagawa ng mga shop drawings na ipipresent niya, gano'n. Gano'n. Tapos iba yung mga complete drawings na pang permit, pang sa mga Mayfire, ganyan. Iba yun. Siguro, sa amin ganun kasi may extra kaming bayad pag may additional na trabaho. Hindi po kayo nagpe-freelance kasi po, nung topic lang po namin kanina, pag freelance po, mas malaki daw po yung kita ng Pag kasi freelance ka, alam ko parang papunta ka sa illegal practitioner. Yan. Ay, isa, wala mo, sa parang Parang perspective perspective. ko, kasi Opinion niya. sabi nila, di ba, sinasabi nila pag ikaw Arki, dapat dun ka lang sa parang may limits ka, hindi ka pwede Yes. magtayo ng bahay, ganyan. Kasi yung iba, pag nakausap mo na yung kliyente, pwede. Pag ikaw nang kontrata ng bahay, doon kikita ka talaga. Sa'yo lahat eh. Pero yung freelance ka na, kukunin kita, papagawa, interior, ganyan. Pares lang. Pares lang po yung Mas malaki talaga yung kita ng gagawa ng isang building. Kasi like sa daw po, pag sa firm, minimum wage lang po yung sa Depende sa office. depende kung Kumusta naman po yung environments po? Like, yung pinaka-boss mo po. Yung boss namin kasi dito ko, kaya hindi ako medyo nahihirapan. Yung unang napasukan ko kasi hindi ako nagtagal doon kasi sa akin lahat, yung pinag-usapan namin, drawing lang. Pati site supervision, site ibigay na sa akin. Ako na lang parang kaya umalis ako, tapos gano'n lang ko sa akin. Hindi siya worth yung pinapagasa, hindi worth sa sahod mo. sa binayad po. Open po ba yung for apprenticeship yung Yung firm. Yung sa amin? Yes. Ano siya, engineering firm siya. Engineering kasi siya. Ako Siya lang nga yung architect eh. Tulungan natin. Yung ganda kasi sa mga ganyan, kung gawa ka, maalaman mo yung mga diskarte talaga. Dapat mga architect yung mga kasama. Kung gusto mo naman apprenticeship, hanap ka Yan, ng... mag-firm siya. Pwede naman ba? 2 years pa po. Matagal ba? Malay mo, malaki na yung... Maling bumalik pa tayo. papalarin po. Pwede naman. So, like po kasi sa mga nagte-take ng board exam, iba po may mga like, yung mga meet na magsuot ng red na nagganun po. Ano may preparation nyo? Ay, Nung man. Ako talaga, nag-red, ngayon nga, red socks yung suot ko. Tapos minsan, red ribs, tapos, pang-laki siya. pero nung exam, wala akong ginawang ganun. Siyempre, sabi ko sa sarili ko, papasa ka. Manifestation. Yung kaklase ko nga, nag-exam kami, pinadyak ko niya yung Buwan. Ay, yun natamaan sinabi niya ni yung natamaan niya yung sa likod. Sabi niya, nagalit yung bahan niya. Hindi naman totoo yan. Ganun. Nag-away pa sila sa labas. Parang, nag-take po kayo na, parang, nag-review ako. Yun na yung kopya sa sarili ko. Kasi pag wala pang biyansa ka, labang gusto mo sa day na exam, sarili mo. Pag kinabahan ka, huwag ka na mag-expect na... Kasi pag kinabahan ka, alam mo na yung question na yun, alam mo na review mo. Pag namatay yung exam, wala na hindi ka na hindi mo ma-re-recall sa utang. Sa pagkakatanda niyo po, alin po yung pinakamayat na part? Naging Nung nag-exam kasi ako, yung pinaka mabigat na para sa akin is yung day 1 na AM, yung may history. ay, yung halo-halo na po. Yung
Easter Kasi, eggs, kasi yung, playground. yung day 1 kasi, hanggang 100 yung exam. Yun, 1:1 yun. Kaya, dapat dun pa lang, itaas mo na yung, para may pondo ka. Kasi yung day 2, yung design, yun yung chance mong bumawi eh. Ah. Kasi dun yung 30%, 30, 30, 40 yung design, 40, tapos yung parang medyo panghatak mo ng grade mo para Gradong pasado po. nung last exam, wala kaming pinlock na lote, yung mga design development, Yes. ganyan. Tapos yung mga development control, sabi na, setback, ang dami mo rin yung ganyan. Wala kang problema. Yung exam, walang ganun. Di, yung band paper ko, hindi, yung Nung kayo po. nung kami, nung first take ko, maraming ganun. Ah, Mas parang mahirap. magkaiba po siya, no? Yung second take ko, parang, madali yata ngayon, sabi ko ganyan. Wala yung ano, nadalian ako sa second day. Sabi ko, mahirap nung first day talaga, sabi ko ganyan. Sabi ko, siguro sa first day, medyo saktuan lang o mababa ako sa passing. Sabi ko, sa second day, doon ako bumawi. Sabi ko, ito paglabas ng grade. Yung first day, doon ako mataas. Yung second day ko, Iba yung expectation. 69. Yung design ko na alam kung doon ako Papasa makakain. po. Doon Doon kayo ako bababa. 69 ako doon. Tapos yung day 1 ko, tag 75, 78. Yun yung baliktad, sabi ko. Maraming ano eh. Yung sa day 1 naman, more on actual na yung experience ko. Kaya yung second exam ng day 1, parang medyo lamang ka ganun. Marami kang nakikitang gamit, marami kang na-encounter sa side na parang situational siya, pwede mo gawin mo. Ngayon pong, parang looking forward na po kayong magkasarili ng film. Ano po yung sa sarili niyo po na alam niyo po na kailangan niyo pong mag-improve sa ganito? As a professional architect na po kayo. Pero ako yung kailangan ko improve sa mga designs ko, yung mga color combination ko sa ano. Rendering po. Hindi naman rendering, yung parang Color Pagkakaroon choices. natin na Color scheme. parang eye catchers yung nakikita mo. Ah, okay. Interior mo to. Kaya sa exterior ng bahay. Kasi minsan may ginagawa ka. Gusto ng kliyente mo, kulay blue yung bahay niya. Blue lahat. Kailangan. May ganun. Parang yung tone Yung po. parang mabalance mo siya na hindi masakit sa mata. pero nabibigay pa rin po yung gusto. Gusto Yung niya. aesthetic value ng bahay nandun. Hindi po. Mahirap din kasi yung mga kliyente kasi namin ngayon, halos Chinese. Gusto nilang bahay, red, green. Tapos may Nilagay brown. na sa mga phones eh. Na-apply na na po yung mga nagpo-phone silin po. Meron. Pag sa bahay nila meron. Pero sa mga gaya ng mga commercial stores nila, commercials pala siya. hindi na sila masyado masila kasi depende din kasi sa lote. Wari, tayo ngayon, alam nyo, drawing na. Yes po. Wari, yung site mo, arrow shape Irregular yan, shape. so kung irregular. Hindi ka naman makakapag-design ng kung ano yung gusto mo lang kasi ang dami mong obstacle na ano yun. Mahirap din. Pag ngayon, wala ka pang iniisip eh. Pero pagdating mo na sa may gagawin na talaga yung ano, doon makikita mo na yung hirap din. Ay, ano pa gusto kong tanong? After niyo pong nag-take ng board exam, ano po yung ginawa niyo? Like, after niyo pong lumabas ng... Kasi po yung mga iba po, parang kinalamutan na lang po, or yung iba, nagta-travel, parang Parang hindi po nila maalala. Pag ako kasi paglabas ko ng room, naghihintayin kasi kami ng mga kasama ko sabay-sabay kasi kami yung pumunta noon. Sabi ko sa kanila, kain muna tayo, ganyan. Para tapos, lahat nung nagtatanong, lahat ng mesa, binabatukan namin. ayun po, parang after Parang- niyo, parang- chine-check, wala na. wala na. Nagtatanong, ganyan. Sino po unang nakaalam? Bukod po sa inyo. Nung Ay, nakaalam. nung kasing nag-exam, ay nung results ng exam, yung 31, anniversary ng girlfriend ko. Nagtatrabaho siya sa Metrobank. Apo. Yung sabi ko sa kanya, nung nalaman kong 31 na, 28 pa lang sinabi ko sa kanya, malalaman ko yung result. Sabi ko, saktong anniversary natin. Sakto may trabaho siya. Sabi ko,
pwede bang sa 31, mag-lunch out na lang tayo, tapos yung hapon na susunduin kitang pauwi, parang, naghihintay na lang. Tapos, sa dami-dami ng day, doon pa tumama yung meron silang audit na parang maselan sa bangko na bawal sila lumabas. Eh di, hindi kami nakalis Hindi po natuloy. lunch. Tapos sabi ko, bahala na, sabi ko, mamaya na lang. Sabi ko. Kasi usually talaga, nung last ko din, naghintay mga 6:30, ganyan. Tapos, nung pagkasundo ko sa kanya, kumain na lang kami sa may malapit lang, dyan sa may Orchids Garden, doon sa, sabi ko, patayin mo yung data mo, patayin mo yung cellphone mo, sabi ko. Wala dapat, dyan, sabi ko, para kahit ano mangyari, sabi ko, alis na, celebrate natin kahit paano yung ano niya. Sabi ko, nung nag-order na kami, di pagkadating ng pagkain, tinanong ko, ano oras na? Siyempre, kinakabahan pa rin ako pero pinipigilan ko na lang kasi, parang nag-celebrate na ako like Anniversary. 6:30, sabi niya. Nasa oras di peligro na tayo, sabi ko gano'n. Tapos kung kakainin ko na yung in-order, sabi ko, kakain ako masarap, sabi ko ganyan. Nag-order ako ng steak. Steak ba? Sabi ko, susubo ko ng gano'n, nag-vibrate cellphone. Sakto, masusubo ko ng ay, may tumatawag sa akin, sabi ko. Tapos tumatawag papa ko. Sabi ko ganyan, hello, sabi ko, asan ka? Sabi sa akin. Nandito sa may Orchids kumakain. Sabi ko, nag-date kayo? Sabi niya. Sabi ko, alam mo, may balita ka na, alam mo na. May result na. Sabi niya, ay, di tinitignan na. Mamaya na lang siguro, para na. Sabi niya, kapampangan ka rin talaga. Sabi niya, nung last na nag-take ka, sabi niya sa akin, okay na, anak, mo na isipan, sabi niya. Huwag mo na isipin. Sabi niya sa akin, nung sinabi niya sa akin yun, bagsak ako nung last eh. Ako yung tumingin nun, hindi ko nakita yung pangalan ko. Tapos, Yun po yung sinabi. uminom siya nun, tinawagan siya ng mga pinsan ko na hindi nga magsa. Tapos tinawagan niya ako. Ngayon, ganun na ganun ulit. Parang na-expect na po kayo na Tapos sabi niya sa akin, parang bagsak na din. Sabi niya, yung bago yung oras, sabi niya, nararamdaman mo? Sabi ko, wala, bahala na. Sabi ko, ganun din naman. Na-experience ko na yung naghintay ganyan. Sabi ko, sabi niya, pag di ka pumasa, sabi niya, anong balak mo? Sabi niya, subukan ko siguro magtrabaho na lang. Sabi ko, exam, punta ako siguro ako ibang bansa. Yung exam, di ko na masyado iniisip ngayon. Sabi ko sa kanya, ikaw bahala. Sabi niya, tapos, olis na ako, sabi ko, liligo na ako. Punta at sundo na ako nga. Nung pagkakagat ko ng pagkain, tawag sa akin. Okay na, wag mo na isipin. Sabi niya. Tapos, siyempre, nung sabi sa akin yan, parang na-record ko yung labag sa kata. Naka-loudspeaker ako, narinig ng sabi niya, may pasar ka, sabi niya. Siya yung nagsabi sa akin, di na ako nakakain. Steak. Yung ko nun, di napaiyak-iyak ako sa may pagkain. Sa likuran namin nun, bumagsak yung, meron kaming nakasabay, bumagsak. Ba't umiyak po kayo, sir? Sabi ko ganun. Wala po, sabi ko, masaya lang po. Akala kasi nag-away kami. Hindi, wala po, masaya lang po. Sabay po kayong umiyak mo sa likod niya, sabi ko ganun. Baka po pumasa, sabi ng girlfriend namin. Tapos dapat tumayo yung nanay niya. Sabi niya, ay kung archi student ka din, ay kung nag-take ka din ng architecture. Ay congratulations, sabi niya, sana all, sabi ng seminar. Ay bakit po? Wala, hindi pumasa yung anak ko. Kaya nga ginawa na, pinatake up na lang namin, umuwi na kami. Kasi pagka-uwi ko, parang yung parang galing kang ibang bansa, yung... May maraming sumalubong po na. Compound kasi kami, magkaka-magkaka kami doon kaya. So, after lahat po ng na-experience niya, ano po yung masasabi niya sa amin? Ano po yung ma-advise niyo? Tutuloy pa po ba namin ito? Yung third year, palabas ng third year, mali mag-fourth year kayo. Yung third year nyo, sabi ko sa inyo, seryosohin nyo.
Seryosohin. Mm. Seryosohin yun. Kung gusto niyo ba mag-chill ko, sige, 4th year. Kasi nung ako talaga, average student talaga, parang saktuhan lang talaga yung gusto ko nun eh. Sabi ko, wala sa ano ko yun eh. Basta po pasado, okay na ako. Sabi ko, yung nag-thesis, 4th year, baby thesis na kayo niyan eh. Yes po. Sabi ko, ako lang yung pinayagan na ano dyan, sa may UA, na parang amusement na parang may gambling na kasama, yung parang bawal kasi yun eh, dapat yung mga recreational yung gagawin, di ba? Hindi ko lang alam ba't pinayagan. And then sabi ko, nung nagre-review na ako, buti pa lang nung nag-aaral na ako, sineryoso ko na kasi ang daming lumalabas sa review na walang naturo sa UA. Lumabas po sa ano? May naturo kaso hindi ko lang kung ako hindi nakikinig o Or absent ba yung absent. punta? Oo, ganun. Basta yung tuturo sa inyo ngayon, mag-aaral yun. Halos yun din yung tuturo ng review center. Pero mas detailed dun sa review. Detailed lang po sa ano. Mas detailed. Parang ine-emphasize na. Tapos tuturuan kayo paano mag-discarte na ganito while nag-review. Basta ngayon mag-aaral kayo, siguro advice ko, seryoso mo naman parang. Kasi na-experience ko yung nahirapan talaga ako eh. Yes. Kasi yung mga kaklase ko, di na nagre-review ako, nagre-review pa. Na-experience ko yung gano'n. Kasi hindi ko talaga alam to. Sabi ko, yun yung tinuro sa atin nun, yung nag-solve kang ganito. Sa design, yung mga solving na PLA. yung TLA mo, meron pang bago, TLBM. yung AMBB, meron pang kukunin gano'n. Yung mga yung Tapos, SA. yung GFA, DGFA, mas mahirap yun, yung mas mahirap na yung mga multiplier, yung rule 7 and 8. Yes, yun, ma'am. pag tinuro sa inyo yun, kabisaduhin nyo. Habang, Seryoso rin po namin. habang maaga pa, yung rule 7 and 8, yun yung magdadala ng design. Malaking tulong. Sobra. So, pwede po ba matanong yung, di ba po sa pag-take ng exam yung parang may grade? Yung average niyo po, ano po po? Ulit. Average niya po nung puno sa point sa exam. Ilang percent? Ilang Ano lang percent? ako ngayon? 74? Uy, not good po. 70 po yung passing rate. 70. Nagdala sa akin yung mga day 1 ko. 75, 78. Tapos 69 ako sa Yung sa in-expect. yung expect kong pasado kung mataas ako, doon ako Dun bumagsak. Serious sa reality. Balik mo ano talaga, mahirap din magkano. Kaya minsan di na ako nag-expect. Sinabi ko ng sarili ko, bala na. Inayos ko na. Yun sa totoo lang, wala pa akong visa, wala passport. Apo. Nung bago mag-exam, nagre-review ko, inayos ko na rin yung passport ko. Parang inaano niyo Inaano ko na, na ano man mangyari, at least at least ready na. Ready ka na po. Kasi sinabi ko, bumagsak man ako, hindi na ako yung magmumukmok ng 1 week ata, hindi ako may plan na makalabas. after. Sinabi ko na sa tita ko na kung hindi man ako pumasa, Sige. ano lang yung sinabihan ko kasi may exam ako, 3 lang. Tita ko sa ibang bansa na parang employer na pag di ako pumasa, trabaho doon. Kukunin na. Yung papa ko, tsaka nanay ko, tsaka yung girlfriend ko lang na alam. Kaya nga nung nalaman nila, yung nanay ko nagtatatalon-talon sa amin, nabigla, kala nababaliw na eh. Nabigla yung mga tabi namin bahay. Ayun, yun lang po. Yun, thank you po sa time. Sige, okay. Sorry po. Okay. Nalate kasi ano, galing pa akong Tarlac, kaya medyo late talaga kami umuwi. Marami pong salamat. Ang Thank dami you. po namin magagamit namin in the future. Hindi ko lang alam kung magagamit yung sinabi ko. Yung magagamit Yun sa pag-review po. Yes po. Sa pagre-review, marami naman Seryosohin niyo na guys. May times po kasi na yung katulad nga po sabi nyo kanina, yung kahit nireview mo, tapos pag nandyan na parang kapag Parang bahala. Oo, blanco po. Ilang beses po kami nagagan. Basta nung kami kasi, para mag-exam na 3 days or 4 days ng exam, Yes. dapat hindi mo na binubuksan masyado yung ano mo. Hindi ka na Naging short. Parang mare, may ano kasi yung
kumara story, ganyan. Ano kasi yung sa grip, ano yung pinakamagandang build. Parang notable build.